Ay nga po, mabuhay lahat. Vice President Jejo Marbinay, Secretary Dinky Suliman, Secretary Bots Cosmin, Secretary Babe Singson, Secretary Brother Armin Luistro, Secretary Sunny Coloma, Neris Acosta, of course, our host, Manong Dongko Emano, Governor Boy Umbali, and the rest of the governors here present, Mr. Charlito Aiko of Habitat, Mr. Attorney Chito Cruz of the National Housing Authority, Mayor Ruth Guingona, members of the House of Representatives present, Congressman Rufus Rodriguez and Congressman Maximo Rodriguez, of course, our benefactor, Mr. Ramon Ang, officers and volunteers of various international non-government organizations, fellow workers in government, ang minamahal ko pong kababayan, maayong hapon po kaninyong tanan. Pwede po bang patayin lang natin yung mga governor na kasama natin? 13 po silang nandito. Gentlemen, ladies, please. Bawat isa sa kanila may kanya-kanyang problema sa kanilang probinsya, pero hindi ho naging balakid yan para makipagdamayan, makipagbayanihan sa inyo po mga Cagayanon. Kaya maraming salamat po sa kanila at talaga naman pong daman-daman nating isa tayong lahi, isa tayong pong bansa. Gaya po na ipinangako ng inyong gobyerno, matapos humagupit ang bagyong Sendong, hindi nating hahayaang tuluyang kayong malugmok sa pagdurusa at kagipitan. Mahigit 1 buwan po ang nakalipas. Nagtitipon tayo ngayon upang saksihan ang konkretong hakbang ng inyong pamahalaan upang tulungan ang mga nasalanta ng bagyo bilang pagpapahalaga sa inyong tiwala at pagiging totoo sa aming mga binitawang salita. Nabalot man ng kalungkutan ng ating bayan dahil sa trahedya, ipinakita naman po nito kung gaano katatag ang lahing Pilipino. Sagisag ang mga naitayo na natin at mga ipapatayo pang mga tahanan ngayon sa ating maigting na bayanihan upang bumangon, magsimula ng bagong buhay at magtaguyod ng maunlad na komunidad. Binabati ko po ang mga kapatid nating mapapagkalooban ng lilipatang tahanan. Naway patuloy po nating patatagin ang pundasyon ng inyong mga magiging bagong tahanan gamit ang sipag at dedikasyon. Habang sama-sama nating pinapatibay ang mga haligi nito sa ating pagbibigkis bilang mga Pilipino. Titiyakin natin sa relokasyong ito, hindi mapapatid ang suporta ng inyong pamahalaan sa pagkakaloob ng mga kabuhayan at paghubog sa inyong magandang kinabukasan. Talaga naman pong nakakamit natin ang tagumpay sa pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor. Nagpapasalamat tayo sa Habitat for Humanity sa mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga kapatid nating tinamaan ng kalamidad. Sa nakalipas na mahigit 2 dekada, tunay na katuwang ang Habitat for Humanity ng nangangailangan nating kababayan. Kagapay sa pagpapatayo ng mga tahanan, paaralan at mga infrastrukturang pamayanan. Sa proyekto pong ito ng Habitat for Humanity lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro, sa pakikipagtulungan ng ating mga pambansang ahensya, ililipat natin sa isang maganda at ligtas na lugar ang mga Cagayanon na dumaan sa kalbaryong dulot ni Sendong. Malayo sa pangamba na muling maranasan ang bangungot na nakalipas na kalamidad. Sa DSWD, NHA, DOST, DPWH, DND, at siyempre, lokal na gobyerno at kay Bishop Tony Ledesma, 10 na kanyang mga voluntaryo, nagsisilbi kayong bukal ng pag-asa ng ating mga kababayan sa pagharap sa pagsubok ng dulot ng trahedya. Saludo din tayo sa laksa-laksang mga volunteers na patuloy na nag-ahatid ng kanilang mga suportang tulong. Balita ko nga po, ang iba sa inyo ay sa evacuation centers na ipinagdiwang ang Pasko at Bagong Taon. Nakikipag-ugnayan sa mga field offices at sa lokal at pambansang ahensya ng gobyerno upang maipaabot ang mga pangangailangan ng mga biktima. Maraming salamat po sa inyong kusang loob na ambag at malasakit sa paglalaan ng suportang pinansyal, oras at pawis sa serbisyo publiko. Pangunahing pangangailangan ng ating mamamayan, ang isang maayos na tahanan, kaya naman makatarungan lamang na hindi tayo maging usad pagong sa pagtulong. Gamit ang DSWD Quick Response Fund, agad tayong naglaan ng mahigit 200 milyong piso sa pagpapatayo ng permanenteng bahay sa Kalaanan.
Nariyan din ang pag-agapay ng National Housing Authority at ng Habitat for Humanity upang tulungan ang mahigit mulang 8,000 at 300 pamilyang makapagpatayo ng tahanan sa Lumbia, Balulang, Gusa, Idahag at Villanueva, Misamis Oriental. Bukod pa rito, tinututukan na rin natin ang pagsasaayos ng mga infrastrukturang winasak ng Bagyong Sendong. Tuloy-tuloy din po ang paghahatid natin sa inyo ng mga pangunahing pangangailangan para maibalik sa normal ang inyong komunidad. Hiling at paalala ko lang po, matuto na sana tayo sa ating mga kamalian at mga pagkukulang. Huwag na sana tayong maging pasaway, sabi nga po ng iba. Sumunod tayo sa ating mga kinaukulan sa panahon ng kalamidad at agarang lumikas sa banta na sakuna. Inaasahan ko din sa mga pinuno na huwag nating kukonsintihin ang katigasan ng ulo ng iilan ng kanilang sinasakupan. Hindi man po madalas daanan ng bagyo ang inyong lugar, mabuti nang sa ngayon pa lang, tinitiyak nating hindi na muling mangyayari pa ang trahedyang dinanas dito po sa Cagayan de Oro. Hindi man natin maibabalik ang mga buhay na nasawi, kaya nating mapangalagaan ang kapakanan ng marami pa nating kababayan mula sa anumang panganib. At nagmumula po yan sa pagtutulungan. Marahil magandang pagkakataon po ito upang ipagdiwang ang karawan ng aking pong yumaong ina at gunitain ang mga isinabuhin niyang prinsipyo para sa bayan. Hindi lamang po siya nagsilbing ilaw ng tahanan ng aming pamilya, subalit maging ng ating pong demokrasya. Tanglaw ng bansa sa panahong ng hari ang paninikil ng diktadurya. Hindi nga po natin makakalimutan ang pinangunahan niyang people power na nagpanumbalik sa demokrasya ang kapakipakinabang sa bawat isa. Ito rin po ang bayanihang isinasabuhay natin ngayong araw tungo sa tuluyang paghilom at pagbangon ng bayan mula sa nangyaring trahedya. Malinaw naman pong kinukumpunin na natin ang mga sira sa dinatnan nating kalagayan ng ating tahanan. Pinapatatag na rin po natin ang mga haligi nito sa pagsusulong ng pagmamalasakit, pagkakapantay-pantay at pananagutan. Tinutugis natin ang mga nagkasala sa katungkulan at naglalatag ng mga oportunidad para sa nakakarami upang tuluyang kumalag sa gapos ng katiwalian at kahirapan ang ating pambansa. Alam nating kataksilan sa bayan ang pag-aabuso sa gradong tungkulin ng paglilingkod bayan at pagdungi sa katarungan ang pagkiling sa interes ng ilan kaysa nakakarami. Pinapatunayan po natin sa ating pagkakaisa sa tuwid dadaan, gumagaan ang ating mga problema at walang dudang nakakamit na natin ang tunay na pagginhawa. Bago po ako magtapos, ulitin ko lang po. 1 buwan pa lang ho nakalipas, hindi ho ko tatayo sa inyong harap ngayon para mangako ng darating. Nandito po tayo ngayon para talagang umpisahan ng tayo yung mga bahay na dapat nilipatan po nyo at isaayos ang inyong komunidad para mas maayos ang inyong buhay. Pangalawa po, hindi mangyayari to kung hindi nga ho nagdamayan. Umpisahan na natin po sa Local Government Authority sa pamumuno ni Manong Dongkoy, ang ating pong Vice Presidente, hepe ng ating housing sector, si Dinky sa DSWD at iba-iba pang ahensya ng gobyerno, sama na po ang pribadong sektor na kinakatawan ni Mr. Ramon Ang nitong araw na ito at ng Federation, Filipino-Chinese Chambers of Commerce at ng mga NGO tulad ng Habitat. Alam po nyo, umpisa pa lang ho ito. Yung mga problema sa mga ilog po natin na talagang medyo mabababaw na, nakaplano na po at gagawin na po yung mga infrastruktura tulad ng tinatawag na sabo dams para talaga mabawasan yung dalugsok ng mga baha sa mga darating na panahon. Hindi natin mapipigilan ang minsan pagsungit ng kalikasan, pero pwede natin pagadaan para mapaniguradong mas konti ang kapahamakang mangyayari sa atin. Ito po ang komunidad nyo, bago. Gobyerno po nyo, nandito handang umalalay sa inyo, mapaganda ang inyong buhay. Pero sa dulo po, siyempre, nasa inyong mga kamay po para mapaganda natin ang tuluyan at ng gusto. Hindi na po ako magpapakahaba, sumobra na nga ho yung talumpati natin. Asahan po nyo, hindi ho dito nagtatapos. Umpisa pa lang ho talaga nung pagsasayos ng mga buhay nyo. Magandang hapon po, maraming salamat sa lahat.